Umaga po. Good afternoon, everyone. Kamusta po ang isang linggo po natin? Ah, Mula ngayong linggo, sobra pong naging mainit yung panahon. Tama po ba? Hanggang nung nakaraang linggo, mga 17 degree, 18 degree. Mga few days ago, our temperature changed up to 30 degree. So, mabilis po nag-skip yung ating anong season? Spring season. And we are now already experiencing summer. But still, very happy and grateful that we can celebrate and spend the time and the day of the Lord for this Sunday. Sige po, simulan po natin sa pagbabasa po ng isang Biblia. Babasahin ko po sa Exodus. Mula po, chapter 8, verse 18. Babasahin po natin. Kung meron po kayong mga Biblia, pwede po natin basahin sabay-sabay. Kung wala po ay pwede nyo pong tignan dito sa ating harapan. At 8, next verse, 19 hanggang 18. Basahin po na. Ready, go. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto. Ngunit hindi nila nagawa at nagkuto sa kanila hayop, sa tao at sa hayop. Hindi Exodo, Deuteronomy. Deuteronomy 8:18. Kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan ng kanyang isinumpa sa iyo mga magulang gaya ng sa araw na ito. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang hapon at magandang araw. Meron pong parehas na bersikulo sa Exodus chapter 20 mula verse 8. Kanina dito, sinabi dito ay alalahanin ang inyong Panginoon. Basahin po natin sa Exodus chapter 20 verse 2. Meron din po kaparehas na salita nakasulat ng ganito. Ako ang Panginoon mong Diyos naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ngayong araw ay gusto ko pong ibahagi, alalahanin mo ang iyong Panginoon. Meron pong puso ang Diyos para sa atin. Gusto niya na tayo ay alalahanin mo ang iyong Panginoon. Remember your God. Pwede po ba natin sabihin sabay-sabay? Remember your God. Ready, go? Remember your God. Kasi madalas, nakakalimutan po natin, madalas naalala natin pagka meron akong kailangan, meron akong problema, pero madalas nakakalimutan natin pagka wala ng mga ganitong challenges, troubles that we are facing. Now, the point is, hindi gusto ng Panginoon na tayo ay bigyan niya ng kahirapan, na tayo ay bigyan niya ng problema para maalala natin yung Panginoon. Pero sapagkat tayo ay hindi po natin naalala, madalas nakakalimutan, God is giving other consequences para tayo ay muling manumbalik sa Panginoon at alalahanin natin ang ating Panginoon. Mga nakaraang araw, ako po ay nakapag-isip ng mga iba't ibang bagay dahil marami pong mga naging gawain, marami pong mga naging ganap. Nagkaroon po ng... Kasi ito pong month of May is, di ba nung last week, Mother's Day. Tapos recently, few days ago, in Korea, it's Teacher's Day. Nung Friday. So, when you are in Korea, ang tawag po ay 스승의 날. 스승. So, ibig sabihin, teacher is the one who teach you. It can be your parents,
It can be your teacher in your school. It can be your pastor. It can be someone who is guiding you in your life, in your school, in whatever stage in your life. Kaya, meron ding araw ng teachers, araw ng magulang. Sa Korea, meron pang isa, araw ng Buddha. Kaya kung nakita nyo, meron pong mga nakasabit-sabit sa mga daan. Na yun ay, they're celebrating araw ng Buddha. And then yung first week ng May, araw ng mga bata. Kaya they're celebrating Children's Day. So itong month of May ay, in Korea, Family Day, Family Month. Kaya meron pong mga iba't ibang mga ganap na nangyari. Few days ago, dahil nagpalit na yung panahon, medyo mainit na, tapos marami na kailangang ayusin, marami na kailangang dagdagan. When we look at here in sister's room, medyo masikip, kinakailangan ng mag-upgrade. Kaya para mag-upgrade, kailangan merong tanggalin, merong ipasok, merong ayusin. Kailangan ng kama, kailangan ng cabinet. Saan kaya maghanap? Buti na lang dito sa Korea, meron po tayong tinatawag na karot. Alam niyo po ba yan? Itong Tanggan, napakagandang apps. Kung marunong kayo gumamit, na-try na si sister. Hindi pa. Sayang. So mamaya, kung gusto niyo pong sumilip, pwede niyo pong tignan. Halos bago itong cabinet, ibinigay lang ng libre. Maganda o hindi? Maganda. Kaya itong cabinet, ang ganda, 4 na cabinet. 1, 2, 3. Tapos para-parehas pa sila ng size, ng design. Ito ay napakaganda naman Mamaya-maya nung nakuha na namin, syempre kailangan nang itanggal yung mga hindi na kailangan. Yung kama, kailangan naming tanggalin. Pero alam nyo, if you want to remove something here, big furniture, you have to lagyan ng sticker. Tapos, may bayad yun eh. Para walang bayad. Danggon ulit. So, meron na naman kumuha, kaya nakuha ng libre. Ngayon, kung meron kang gustong tanggalin, pwedeng tanggalin ng libre. Kung gusto kang kumuha, pwedeng kumuha ng libre. Napakaganda naman. Habang pabalik, biglang merong isang nag-pop up ulit. Meron daw monitor. 2, libre lang din. Ako hindi ko naman kailangan kasi meron na kami monitor. Pero kung libre, sayang kung hindi ko kunin eh. Sayang o hindi? Sayang. Kunin ko na lang kahit. Kaya kinuha namin. Kasi kung hindi ko man magagamit, pwedeng magamit ang ibang tao. Kung makikita nyo sa entrance, meron pong ref. Itatapon na daw eh. Sayang naman. Kukunin na lang namin. Libre lang. May ref na kami dito. Kung kukunin, maganda o hindi? Maganda. Kahit hindi ko man magamit, pwedeng magamit sa Pilipinas. Pwede o hindi? Kaya, sige, kunin natin ito. Napakadami mga magagandang bagay. Pero kung hindi natin makuha, yun ay kaparehas lang na parang wala. What I want to share is, there are so many things na maganda, na ikabubuti, ikakaganda. Pero kung ito ay hindi ko matanggap, kung ito ay hindi ko makuha, ito ay parang katumbas na wala lang eh. It means, God gave us so many blessings. God gave us so many good things. Pero kung ito ay hindi natin matatanggap, parehas lang na ito ay parang wala. So as much as I get, as much as I acquire, yun ay pwedeng ibigay sa akin. Now, kahit na merong magandang bagay sa harapan ko, kung hindi ko tatanggapin, kung hindi ko kunin, sayang. It means, hindi sayang dahil sa wala. Sayang dahil sa hindi kinuha. God gave us so many things.
God gave us so many blessings, pero ano yung sayang? Hindi ko kinuha. You know, even the salvation, God already gave us. Etong kaligtasan, sa iyo na ito ha. Niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero kung ito ay hindi ko tatanggapin, ito ay katumbas na, parang wala. So ano ba yung mindset na meron ako? Ano ba yung leadership na meron ako? Yun ay napakahalaga sa ating buhay. So during our academic class and Korean class, every time we are having our session, before we end, we always share with them short mind lecture. And then I remember one time, 'di ba meron pong movie Tom and Jerry. Silang dalawa naghahabulan, pero yung takbo nila ay magkaibang takbo eh. Kahit na sila ay parehas na tumatakbo, pero yung takbo ng isa ay tumatakbo dahil sa kanyang pagkain. But the other one is running because of his life. So even if they are running together, the same race, they're same running, but yung purpose of running is different. One is running for the food and the other one is running for his life. Kaya pagka napagod, pagka nahirapan, ay sige, mamaya na lang, next time na lang ha. But the other one, pagka napagod, next time na lang, pwede po ba yan? Ay next time na, edi kakainin na siya, patay na. So kahit napagod na, kahit na mahirap, kailangan pa rin tumakbo, hindi? Yes. Kaya di ba, sister, pagka pagod na sa trabaho, pwede ba magpahinga bukas kasi sakit ng katawan ko? Eh, kailangan kumayod eh. Kailangan pa rin pumasok ko, hindi? Minsan kahit masakit yung katawan, minsan kahit pagod yung katawan, minsan kahit walang lakas, minsan kahit inuubo, kahit minsan meron trangkaso, kailangan pa rin magtrabaho, hindi? Kasi yung purpose ng pagtatrabaho ay, kung hindi ako magtrabaho, wala akong pagkain. Ako. Kailangan ko maging masipag tao po ba, hindi? Yes. It depends on the purpose. Eh, kunyari, may laman pa sa maleta. O sige, kahit di mo na ako pumasok ngayon. May laman pa naman sa bulsa ko eh. Kahit di na ako pumasok ngayon, okay lang. Eh, paano pagka nagalit si Sadyang? Okay lang, hindi na ako E9. Hindi na ako E7. Ano ka na? F6 na ako. Kahit tagalin mo ako dyan sa company, hanap na lang ako ng ibang company. Kaya, iba yung purpose eh. It depends on the purpose, nag-iiba yung takbo ng buhay. Nag-iiba yung takbo ng hakbang natin. It depends on the visa of what you have. Kung E9, edi ano ka, alipin ng salapi, alipin ng company. But if you're already having resident visa, permanent visa, independent visa, so kahit ano pang sabihin sa'yo sa company, you will not be affected by. You can find another one. But if you're under that company, hindi pwedeng mabuhay na lang ayon sa gusto ko. Kailangan ko pa rin sumunod sa schedule nila. Kailangan ko pa rin sumunod sa gusto nila. Yes. The same thing in our life. It depends on what kind of purpose I have. Mag-iiba yung direction ng buhay ko. It depends on the purpose of my life. Yung takbo ng hakbang ng buhay ko ay mag-iiba eh. Then, when I discover this purpose in my life, then I can find the value of my life. Yung oras natin, merong mga tao na pwedeng basta-basta ipalipas yung oras. Pero merong mga iba, yung oras nila ay mahirap ipalipas. Hindi pwedeng basta-basta. Merong mga ibang tao, 1-2 oras, pwedeng ipalipas. Meron sa iba, kahit 1 minuto, 5 minuto, sobrang mahalaga. Di ba, kilala nyo si Warren Buffett? Pagka kasama siya, 1 meal kakain. Kung ganun, magkano yung bayad sa kanya? Milyon para lang makasama siya kumain. Kasi yung oras niya ay sobrang mahalaga eh. Kaya yung value nun ay per time. Sa atin din, kung mahalaga yung bawat oras, bawat segundo, hindi natin pwedeng palipasin ng basta-basta. Halimbawa, pwede tayong pumunta sa Everland.
Pero merong limit yung Everland. Okay, 2 hours lang ha. Kung ganun sa loob ng 2 hours, kailangan hanapin ko yung pinakamagandang ride, pinakamagandang amusement. Hindi pwedeng nagkakape, nag-iikot. Tama po ba? Ay, napapaihi na ako eh. CR muna ako. Kahit napapaihi ako, sige, tiisin ko muna kaunti. Kasi konti na lang yung oras ko eh. Because for them, time is very limited. Time is very valuable. Pero kung, ano naman, unlimited buong araw, kung kanon, pwede pang mag-relax konti. Kasi hanggang mamaya pa naman eh. Meron ka pang oras. It means your time is not that much limited. You can have, kumbaga, malayang oras. Siguro sa iba, pagkatapos ng service, pwede pa magkaroon ng fellowship, pwede pa kumain. Pero para sa sister natin, Pastor, okay lang ko na po umuwi kasi yung asawa ko, hanapin po ako din. Next time na lang po ako, Pastor. Kaya yung oras sa kanya ay sobrang mahalaga eh. Bawat oras sa atin, magkakaiba. But it depends on how much we value. And that value is only we can know once we discover the purpose of our life. Then, etong mga tumatakbo, sila, merong iba, tumatakbo lang ng tumatakbo. Later, they find out, ay, tumatakbo lang pala ako dahil sa pagkain. Kaya kahit tumigil, okay lang. Kahit magpahinga, okay lang. But the other one, even if I want to stop, I can never stop. Because the life that I have is only once. Once na ako tumigil, game over na. Yung pagkakataon na binigay sa akin, hindi ko to pwedeng aksayin. Yung visa na binigay sa akin, minsan lang to. Kaya pagka na-expired, di mo na ako uwi kasi minsan lang ako makapunta ng Korea. Hindi naman po sa ganang ibig sabihin. Dahil minsan lang, etong buhay ko ay napakahalaga, hindi pwedeng basta-basta gamitin. Minsan, ako po ay, sa buong buhay ko, for the first time, I was able to receive around 5 pesos. Pero alam niyo yung mga bandang 10 to 15 years ago or 20 years ago, 5 pesos ay sobrang mahalaga eh. Kasi, di ba ngayon yung isang candy, piso, 2 piso, ganun. During that time, 25 cents, makakabili ka ng candy. Minsan 2 pa. Tapos sa 5 piso, pwede ka nang kumain rice with ulam. 5 piso. Tapos yung pamasahe namin sa jeep, hindi pa umabot ng 5 piso, 3 piso, 4 piso. Ngayon, 5 pesos, nakaipon ako ng 5 pesos. Paano yung 5 pesos? Yung ibang pera dahil sa pagbebenta ng mga iba't ibang mga gamit, mga prutas. Nagbebenta po ako ng bayabas dati. Bayabas, tas yung mga ginamit ng mga notebook. Hanggang sa nakaipon ng 5 piso. Yung 5 piso, na-realize ko na, hindi pala madali makakuha ng pera. Kaya itong 5 piso ay, kahit gusto ko uminom ng juice, titipirin ko muna. Kahit nauhaw ako, ice water muna ha. Kahit gusto ko ng sige, tipirin muna. Hindi basta-basta pwedeng gamitin yung pera. Pero alam niyo, yung pera na binigay, may nagbigay sa akin eh. Nagmanong ako, manong po, ito 10 piso, 20 pesos. Ito, anytime, pwede kong pambili ng candy, pwede kong pambili ng masarap na pagkain. Kasi itong pera ay natanggap ko lang sa madaling paraan. Even though the same money, the same value, but different worth. Bakit? Iba yung pinanggalingan eh. Kahit na parehas na pera, iba yung halaga. Kaya sabi nila, there will be no Manny Pacquiao again in the history. Bakit? Kasi yung buhay na pinagdaanan ni Manny Pacquiao ay hindi pwedeng maranasan ng kanyang anak eh. Kaya gaano man sila kagaling, hindi nila pwedeng matumbasan yung galing ni Manny Pacquiao eh. Naintindihan niyo po ba? Kahit na parehas na skill, kahit na parehas na buhay, dahil iba yung pinanggalingan, iba yung value ng buhay. Later, I discovered, meron palang gustong ituro yung Panginoon sa akin. Yung value ng buhay ko. Yung purpose ng buhay ko. Paano ko ba pinapalipas yung oras? Paano ko ba ginagamit yung oras?
Merong mga iba, ginagamit nila yung oras nila para sa kanilang sarili, para sa kanilang business, para sa kanilang iba-ibang mga paraan. Pero ano ba yung purpose na gustong ibigay ng Diyos sa atin? We have one brother. Wala po siya ngayon dito. Kilala niyo po, di ba, si Mikey Bay of South Korea. Yun ang pangalan niya sa Facebook eh. Pero nung una siya nagsimula, sabi niya sa akin, ano kaya maganda ng pangalan ng Facebook ko? Kasi gusto niya rin daw social media. Di ba, po ako, nagsa-social media. Kasama ko si Pastor Joshua 1 million yan. Dapat matuto ko sa kanya. Bigyan mo ako ng advice, ano magandang pangalan sa Facebook ko? Magandang pangalan, Single Dad in South Korea. Sabi niya, nakita ko maraming single mom eh. Merong single mom in Korea. Wala pa ako nakitang single dad. Baka pwede ako. Sabi niya, para unique. Pero ngayon, siya po ay nasa ibang bansa ulit. Dati yung trabaho niya lang sa US, he's selling software program of bank, mga e-wallet, mga ganyan. Software program ng bangko. Pero alam niyo, mula ngayon, hindi na lang siya, yun ang ginagawa niya eh. Siya ay nagbebenta na rin ng ibang platform ng program. Make your brand. Bakit? Kasi sayang daw yung oras niya kung ito lang yung gagawin niya eh. Ganun ba? Kaya sabi ko sa kanya, meron ka ng software program ng bank, binebenta mo. Meron ka ng make your brand. Pero sa tingin ko, Pastor, parang kulang pa rin. Oo, tama ka dyan, brother, may kulang. Ano ba yung kulang? Dapat, ikaw din ay magbahagi ng salita dyan. So, every time na siya ay pupunta sa ibang bansa, pwede bang mabigyan ng isa pang pangalan? Kasi diba ang pangalan niya, Mikey Bay. Alam mo ba, mayroong parang kapangalan ko sa Pilipinas eh. Anong pangalan? Si Brother Bo. Sino yun? Ito yun. Ako naman, Brother Bay. Okay, pwede yan, sige. So sabi niya, business and evangelize. Kaya every time na nasa ibang bansa, siya rin ay nagkakaroon ng schedule na Bible study, nagkakaroon ng schedule ng Bible sharing. Maganda o hindi? Alam niyo, yung oras na yun ay oras na hindi pwedeng masayang. Yun yung oras na pwedeng masulit. Yung oras natin, kung gagamitin lang natin yung oras natin sa bagay na kagustuhan natin, do you think God will be happy? No. Kailan po ba pwedeng maging masaya ang Panginoon? When we are using our time in a right place, in a right person, in a right thing. Gusto ng Panginoon, yung oras natin ay, hindi lang sa atin. Gusto ng Diyos, yung oras natin ay magamit sa makabuluhang bagay. Ano yung meaningful na yun? For the glory of God. Pero yung ginagawa natin para lang sa aking sarili, matutuwa po ba yung Panginoon? Mula Monday hanggang Sunday, sariling oras, sariling schedule meron na ako, pero isang oras hindi ko pa pwede maibigay para sa Panginoon. Sa isang araw ko, kahit isang oras hindi ko pa pwede maibigay sa Panginoon. Merong iba na, pati isang oras ibigay sa Panginoon, sayang na sayang. Alam niyo po kung ano yung sayang na sayang? Yung pati isang oras hindi maibigay sa Diyos, yun ang sayang na sayang. Hindi yung sayang na isang oras binibigay ko sa Panginoon. Kahit sa anumang bagay, no? Pag-volunteer man, pag-ikapuman, or pag anuman yung mga bagay na ginagawa natin, malit na bagay kung hindi ko maibigay sa Panginoon, how much more yung malaking bagay? Tama po ba? So, later, I found out, yung Panginoon ay meron palang gustong ituro sa atin. He wants us to discover the purpose of our life. So that we may know the value of our life. Kaya kanina, di ba, nagbahagi po kaunti. Maraming mga natuklasan ko, ay, sa Danggan, ganda pala ng platform na ito. Bakit hanggang ngayon hindi ko to ginamit? Kaya simula nang ginagamit ko na itong Danggan, sobrang daming mga lumalapit sa akin eh. Kasi alam po ninyo, marami po tayong mga iba't ibang kasamang mga kapatiran. Meron kami isang brother, hinahanap niya ako eh. Syempre ako ay isang pastor. Masaya ako pagka merong mga naghanap sa akin, Pastor, meron po ba kayong oras para sa Bible study? Ano yung sasabihin ko? Kahit walang oras, sister, brother,
kung para sa Bible study, hindi pwedeng walang oras. Laging merong oras. Kaya nung lumapit siya sa akin, Pastor, yes, ano yun? Baka pwede po ba niyo akong mabigyan ng oras? Siyempre, pwede. Ano ba kailangan mo? Pwede po akong patulong sa Duncan. Ay, kala ko sasabihin na Bible study eh. Ano ba yan? Sige, sabihin mo sa akin. Pastor, kailangan ko po maghanap ng iPhone 16. Bakit? Kasi itong iPhone 15, naglalag na. Ganun ba? Okay, sige. Tutulungan kita ibenta yung iPhone 15. Opo, Pastor, tulungan niyo po ako ibenta yung iPhone 15 ko. O, sige. At ibenta yung, maghanap ng iPhone 16. Aba, buy and sell. Double purpose. Talagang ako ay hindi sinayang at sinulit. Kaya, sige. Meron mga ganun tao. Kaya minsan inisip ko, ako ba ay, Pastor, ano na lang ako dapat taga-assist ng Dangon kasi pwede rin yun eh. Pero kahit ganun, masayang-masaya pa rin. Tapos minsan, itong si church po natin, humingi ng tulong din kasi narinig nila ako daw ay Dangon Master. Sa lahat po ng pastor natin, ito po si Pastor Joshua, pinakamagaling yan. Siyempre, ako ba naman sabihin na magaling, yung puso ko ay hindi ba tatas? Siyempre, ako pala pinakamagaling Tulungan mo kami. Yes po, ano pong maitutulong ko sa inyo? Dito sa church, alam niyo yung mga malalaking church, marami na yung mga lumang gamit. So, nag-upgrade. Lahat ng luma dito, ibenta mo na. Kumbaga, i-abolish mo na. Kaya, pinicturean ko. Mga 10 computer, PC, mga luma-luma na, yung sobrang, mga 1990s pa. Hindi na magagamit. Nung in-upload ko, okay, for free, nanum, first come, first serve. Kaya ang daming mga nag-message. Kasi sabi ko, first come, first serve. So, sobrang daming nag-message. Hindi ko na alam kung sino sige po, punta po kayo. Sige po, punta po kayo. Mamaya, after 1 oras, 10 tao nakaharap dito sa church namin. Nag-aagawan sila dito sa computer. Akin to. Ako na dito eh. Kaya, imbis na ako ay makatulong, ako pa ay nakadagdag ng gulo. Ito mga tao nag-away-away na, naku, nasa harapan pa na kami ng church. Sino ba itong nag-upload na to? Sa church pala to, sa Good News Church. Kakaiba talaga itong church na to. Pinag-away pa kami dito. Tas, imbis na magbukas yung puso nila sa church, nainis pa sila. Itong church na to. Kaya yung araw na yon, ako po ay kaunting muntikan na matsugi. Minsan isang araw, meron pong aso sa church. Itong aso ay special na aso eh. Ang pangalan niya ay Chindoke. Alam niya po yung Chindoke? Itong Chindoke, aso lang na mahanap sa Chindo eh. Area ng Chindo, Jeollanam-do, sa sobrang malayo. Itong mga aso na to ay mas malupit pa sa K9. Sobrang talino. Kaya dahil meron nagbigay na aso, during that time, yung pastor namin, sobrang busy. Sino kaya pwedeng mag-sun check dito sa aso na ito? Yung walang masyadong ginagawa, ito po si Joshua, walang masyadong ginagawa. Okay. Pwede ba kita pagkatiwalaan? O yung mga malalaking bagay, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Siguro yung pag-aalaga ng aso, pwedeng ipagkatiwala. Kaya pinagkatiwala sa akin yung Chindok eh. Ito aso ay namatay eh. Kaya sabi niya sa akin, sabi ng pastor, ikaw Joshua talaga, wala ka nang naitulong sa amin. Pati aso hindi mo kayang alagaan. Ikaw, mas matindi pa sa aso ha. Kaya, that time, sobrang nasaktan yung puso ko eh. Tapos namatay po yung pinapabayad sa akin. Ako po, wala po akong pera. Kawawa po ako eh. Wala po ako. Kaya, kung mapapansin nyo yung papunta sa church, di ba merong asong itim? Yung asong itim at saka meron pang isang asong kabilay. Yung isang aso doon namatay na eh. Dahil sa itong si Chindok na ito. Ngayon wala na po siya. Long time ago during pandemic. Bakit ko ba ito kinento? Ang gusto kong sabihin ay, yung Tangan, napakagandang program. Pero kung hindi alam gamitin, parang wala lang. Ganun din sa atin. Yung Diyos ay maraming binigay sa atin,
Pero kung hindi natin kayang tanggapin, hindi natin alam gamitin, ito ay parang wala lang. What I want to share is, there are so many good things, there are so many blessings God has given unto us. But if we do not know how to use this in a right way, ngayon, kahit na maganda, minsan nagkakagulo pa. Di ba? Yan, maganda naman yung ginawa ko, di ba? Nagpamigay ako ng mga computer set, pero ano yung naging ending? Nag-away sila, nagkagulo pa, tapos, saan ko binenta yung computer? Sa harapan ng church eh. So, minsan, di ba, pagka nasa church, ano ba dapat yung puso natin? Lord, thank you po. Praise the Lord, hallelujah. Ito mga tao, pagdating sa church, tindi ng church na to, tapos minumura-mura pa nila. Kayo, imbis na gumagawa kayo ng gulo, kakaiba talaga to church na ito. Kaya, ako, gumawa ng mabuti, pero napagalitan pa. Nako. Bakit? Kasi hindi alam kung paano gamitin eh. Yes, the same thing. God has given us so many good things, but because I do not know, that's why God is letting us to realize, ano ba yung halaga? Kahapon, binahagi ko rin sa mga estudyante po natin. Merong dalawang patotot na sila ay nagkaroon ng anak, pero nag-away sila dahil itong isang baby ay nadaganan nila eh. Nung nadaganan nila itong baby, sige, palit tayo Kaya kinabukasan, nung nakita niya, uy, bakit patay yung anak ko? Ikaw, kinuha mo yung anak ko Akin yan. Hindi, akin to. Nag-away-away sila hanggang sa nagtalo-talo sila, lumapit sa harapan ng hari. Anong sabi ni hari? Hatiin sa gitna! Ngayon, sabi ng hari ay, dapat, hindi sobra, hindi kulang dapat saktong-sakto Kaya sabi ng isang patutot, opo, dapat hatiin niya na sa gitnang-gitna. Sabi ng isang patutot, hari, pasensya na po kayo, ako po yung nagsinungaling. Sino sa kanila yung totoong nanay? Yung nanay na nagsinungaling Alam niyo sila ay parehas na patutot man, pero yung nagbago yung puso ng isang patutot Nagbago yung puso ng isang prostitute bilang puso ng nanay. Hanggang ngayon, sila ay nabuhay lang na walang pag-ibig. Kahit sinong dumadaan, I love you. Kahit sinong lalaki, I love you. Pero simula nung nagkaroon ng anak, yung puso ay nagkaroon ng puso ng pag-ibig. Later, she discovered the identity of her life. She discovered yung buhay ko ay hindi pala buhay ng prostitute. Hindi pala ako dapat kung kanino-kaninong lalaki. Ako pala ay binigyan ng Diyos ng pusong pag-ibig. Pusong sakripisyo. From that time, when she realized the purpose and the value of her life, she cannot live her life the same like before. Nagbago yung kanyang buhay. Siya meron ng pag-ibig ngayon, siya meron ng pagsasakripisyo ngayon. Yung puso na, yung buhay na katulad ng prostitute dati ay, wala na kundi siya ay, natagpuan ang buhay ko ay, buhay pala ng nanay. Puso pala ng nanay na merong pag-ibig, kaya magsakripisyo, kaya mag-alaga. Yung pala yung puso ko. Yung pala yung buhay ko. So, mula ngayon, hanggang ngayon, siya ay nabuhay na hanggang prostitute. Pero, from the time she realized, hindi niya na pwedeng mabuhay ng buhay prostitute. Kahit dumating yung mga dati niyang customer, I love you. I cannot accept you anymore. Bakit? Now I discover my true identity. Hanggang ngayon, tayo rin ay nadaya sa iba't ibang kaisipan. Iba't ibang mga kasalanan. Iba't ibang mga kasamaan. But from the time I encounter God, everyone, can you say encounter? God wants us to encounter God. From the time we encounter God, God is changing our life. Why? Because we already know the value of our life. Hindi pala ako pwedeng basta-basta mabuhay Bakit? Yung buhay ko ay buhay na mahalaga na ipinagkalob ng Panginoon. Ang hirap ng buhay ko, ayoko na mabuhay, magpapakabatid na lang ako, I cannot live this life anymore. Uwi na lang ako ng Korea, uwi na lang ako ng Pilipinas, makikipag-iwalay na lang ako, hindi ko na kaya. There are so many trials, there are so many temptations, there are so many challenges, I want to stop. Pero, God is reminding us to encounter God, because from that moment, when we encounter God, our life will never be the same as before. God is transforming our life. Why? Israelites
took 40 years to travel out of Egypt, going to the land of Canaan. Because the truth is, yung distance ay, it will only take 11 days. Napakalapit lang, pero bakit kailangan tumagal ng 40 years? Kasi for 40 years, God wants to teach them, but not only to teach them, but to transform them, to let them know your life, your purpose. Yung buhay na yan ay, hindi nyo buhay. Buhay yan ng Panginoon. Buhay yan ng ibinigay ng Panginoon. Buhay yan ng ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya huwag niyong basta-basta gamitin na. Huwag niyong basta-basta itapon na. Yan ay napakahalagang buhay. Yung pananampalataya na yan ay gamitin niyo ha. God wants to teach them, transform them, and encounter God in their life. Because from the moment they encounter God, their life will never be the same. From the moment they encounter God, yung buhay ng direksyon nila ay hindi nilang pwedeng tumatakbo lang. They are running for His life. They are running for more valuable and important thing in their life, which is the life that God has given unto them. Yung mga Israelita, hindi nila kilala yung Panginoon. That's why, for 40 years, sa loob po ng disyerto, tinuturo ng Panginoon. Ano? Ako ang iyong Panginoon. Remember your God. Ako yung Panginoon na nagligtas sa inyo, ha? Ako yung Panginoon na nagligtas mula sa inyong pagkaalipin, ha? Ako rin yung nagligtas sa inyo. Nung kayo ay nagugutom, nung kayo ay nauuhaw, nung kayo ay napapagod, ako yun, ha? Huwag niyong kalimutan, ha? Because when they remember and realize the value of their God, hindi sila pwedeng magsamba-samba ng kahit sinong Diyos. Hindi nila pwedeng baliwalain yung Diyos. Amen? When they realize the value of God, yung buhay nila ay hindi nila pwedeng gamitin sa ordinaryong buhay. Yes, it's the same thing in our life. Kung hanggang ngayon, ako ay nabubuhay ng tamad. Actually, yung tamad ay walang tamad sa atin eh. Yung totoo ay, hindi lang natin alam kung ano yung purpose ng buhay natin, kaya tayo tinatamad-tamad. Eh kung alam natin na merong alba bukas, kailangan gumising ng 4 a.m. pero ibibigay sa'yo 1 million per day. Kung ano, magigising ng maaga o hindi? May sakit ako eh, hindi ako makakapasok. Papasok pa rin o hindi? Kasi you know the value. Hindi ka pwedeng tamarin, hindi ka pwedeng sakitin. You cannot make any other excuses from the time you know the value. Uy, napakahalaga nito ah. Napakaganda nito ah. Hindi ko na ito papalagpasin. Ano man yung mangyari sa akin, let's go. Kahapon, matindi. Kasi may nakita po kami. Ito lang sobrang malapit. Namdong Gymnasium. Once lang namin nagamit kasi dati, nagkaroon po tayo ng event dyan. 15,000 seating capacity, pero indoor. Indoor stadium. Napakalaki dito po sa Incheon. Ngayon, pag punta namin doon, ano daw yan? Merong event. Mga branded na damit. Wow, ang ganda. Buti na lang, wala kaming pera, hindi kami nabudol eh. Ano lang, eye shopping lang. Tingin-tingin lang. Buti na lang, wala kami kasi pag kami pera kami, maubos yung pera namin dun eh. Daming mga branded na mga damit, ang gaganda. Tapos mura pa. Kaya pagkatapos namin dun sa Incheon Namdong Gymnasium, tara pa pastor, sa Morine na lang. Mas maganda pala sa Morine. Kasi yung Morine, mura lang talaga eh. Nung nalaman nila, ang daming nagme-message sa akin kasi alam ninyo, dami kong mini-message, tara, punta po tayo sa church. Di nila ako nire-replyan, tara, invite po tayo. Daming pastor, saan po yung address? Pwede pong pasit, pastor. Kaya sasabihin ko sana, basahin nyo, andyan dyan na yung address. Sinabi ko, ito yung address eh. Pastor, pwede pong malaman yung address. Saan po ba yan, pastor? Sa Incheon po ba yan? Eh, nakasulat, Incheon Gymnasium. Ito yung address. Pero totoo, nung nakita nila, yung mga alam yung halaga, wow, ang ganda naman dito, tara, punta tayo. Pwede silang umabsent dito, pwede silang mag-cancel sa ibang meeting para lang makapunta sa gusto nila. You know, Sarah received the promise of God when she was 75 years old. Pero bakit kailangan pang umabot ni Abraham ng 100 years old para si Sarah ay manganak ng si Isaac?
It doesn't need to take so long. Hindi kailangan umabot ng 25 years. Kasi yung salita ng Diyos dumating na sa kanya. Kung kaya niyang tanggapin, malaman yung halaga ng salita. Kung ganun, siya ay pwedeng mabuntis kagad. But why it takes so long? Para siya ay matutunan niya. So that she can encounter the promise of God, the works of God in her life, kung gaano ba siya iniibig ng Panginoon. Kung paano siya tina-transform ng Panginoon. Yung mga Israelita, nung sila ay nasa disyerto, di ba, maraming mga pinadala ang Diyos sa kanila na mga ahas. They are praying to God, sana tagalin niyo po itong ahas. Ayaw namin dito sa ahas. But you know, etong mga ahas, hindi yan ang problema. God wants to tell us, the environment is not the problem. You know what's the problem? The problem is, you are not looking into God. That's why what God is doing is, He is fixing our eyes to look upon Jesus. Why? Meron ng Diyos eh. Merong Diyos, merong problema. Saan ka titingin? It depends on where you are going to look at. That's why, He is not only teaching us, but transforming us. Napaka-importante ng leadership. Kasi kung wala po tayong leadership, yung leadership na yun ay, hindi pwedeng makapagbigay ng, ano ba yan, kaunlaran sa ating buhay, sa ating community, sa ating environment. Ngayon, etong leadership na to ay, saan ba natin pwede makuha? Sa mindset eh. Anong mindset? Mindset na pinakamaganda eh. Mindset ng Panginoon eh. Lahat ng mga philosophy, lahat ng mga nakikita natin, natututunan natin, lahat ng pundasyon ay, pwede natin matagpuan sa loob ng Biblia. Now, the Bible is telling us, when we realize the value of God. Yung mga Israelita, they are praying to God, sana tanggalin nyo itong mga ahas. It's just like asking to the Lord, Lord, tanggalin nyo po yung sakit, tanggalin nyo yung financial problem, yung family problem, but God is never removing those problems. Instead, fix your eyes to Jesus. Look at to Jesus who saved you from your sins, who help you from your problems. Kung ikaw ay tumingin sa Panginoon, ano yung maganda? From that moment, you can encounter God. You can see how God is going to work in your life. You can see how God is going to change you and transform you. Kaya hindi natin tatanggalin yung problema na yan. We have to go through that problem and see how God going to solve us that problem. Amen? Kaya ngayong araw, gusto ko pong sabihin, ano pong versikulo? Remember your God. Bakit natin kailangan alalahanin? Kailangan nating alalahanin para ma-encounter natin yung Panginoon. From the moment we realize, ganito pala kahalaga yung Panginoon, ganito pala kalaki yung Panginoon, ganito pala kadakila yung Panginoon, then the more na nalalaman natin, the more na yung oras gusto nating ibigay sa Kanya, yung pera na meron ako gusto ko ibigay sa Kanya, yung oras na meron ako gusto ko ibigay sa Kanya, lahat ng bagay na meron ako gusto kong ibigay sa Kanya. Tama po ba? Kaya pagka nakikita ko si Hayun, ano kayang gusto nito? Kasi kahit siya ay busog, hindi niya alam siya ay busog. Kaya kahit kain ng kain, gustong-gusto niya. Pero buti na lang, itong si asawa ko ay pinipigilan niya ako. Gusto mo ba yung anak mo maging katulad mo? Ano ang ibig sabihin mo? Tingnan mo, katulad mo, ang laki-laki mo. Gusto mo ba maging ganyan yung anak mo? Hindi po. Kailangan merong control. Yung anak ko hindi niya kayang makontrol. Kasi pagkatapos niya kumain, meron siyang isang salita na alam eh. Tojo. Isa pa, isa pa, isa pa. Kaya, naway sa ating buhay ay pwede mo nating matutunan yung ganong bagay. Anong bagay? Let God work in our life. Hayaan natin yung Panginoon ay kumilos sa ating buhay. Hayaan natin yung buhay natin na ipagkaloob natin sa Panginoon. Hayaan natin na gamitin ng Diyos ang buhay natin para sa Kanyang kalulwatian. Kung ganon, kung gagamitin ng Diyos yung buhay natin, gagamitin niya ba yung buhay natin sa ikakalugi natin o sa ikakaganda natin? Ikakaganda eh. Bukang sa tingin natin, malulugi tayo. Bukang sa tingin natin tayo ay, lugi ako ngayon Hindi. Never and never yung buhay natin ay magiging lugi
sa Panginoon. It may only be lugi in our eyes, pero laging lamang sa mata ng Panginoon. Amen?